Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Hebrews 4 verse 12. Sister Joy, pakibasa. Praise the Lord. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. Yan. So yan yung Word of God. Yan po ay binibigyan ng o hinihintulad sa isang sword, which is two-edged sword, na napakatalas, tatagos kahit paman sa lahat, buto, laman, kahit espiritu, tatablan. Hindi basta-bastang sword yan. Walang ibang sword sa sanglibutang ito kahit espiritu, tatablan. Sino ba yung espiritu na yan? Si Satanas. Yan yung kumikilos sa buong mundong ito. There are only two masters here on earth, God and Satan. Kaya pag ikaw ay gumagawa sa ayon sa iyong master na walang iba ang Diyos, kalaban ka ng isang master. Kung ikaw naman ay gumagawa sa another master na kaaway din ng Diyos, which is the devil, kaaway ka rin ng Diyos. So, ganun yan. Kaya kinakailangan natin meron tayong sword lagi. Hindi pwede wala tayong sword. Hindi pwede wala tayong Word of God. Kinakailangan lagi nating dala-dala yan sa ating buhay. Lalot-lalot na tayo na gumagawa sa mga gawain ng Diyos. Lalot-lalot na tayo na gumagawa ng mga katuwiran at kabanalan sa mata ng Diyos. Tayo ay paboritong kaaway ng dyablo. Tayo yung target ni Satanas. Bakit? Kasi ang mga gawa natin will be against Him. Kaya, kinakailangan talaga alerto tayo. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya minsan i-imagine ko yung mga siniset na mga visitations na dinadala ko sa prayers dyan sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko, Lord, napakarami pang gawain na dapat gawin. Hindi lang ako, kundi tayong lahat na mga anak ng Diyos. Dahil marami tayong gagawin sa sanglibutang ito, tayo yung target ng dyablo. So dahil tayo yung target ng dyablo, dapat handa tayo na kinakailangan meron tayong laging sword. Dala-dala natin yan. Basahin yan sa Psalms 45 verse 3. Praise the Lord. Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. Yes. Gird thy sword upon thy thigh. Kailangan hindi yan mawala sa ating katawan. Para sakaling kailangan natin yan, makabunot kagad tayo laban sa ating kaaway. Kayang-kaya kagad natin siyang puksain. Basa pa. Psalms 149 verse 6. Praise the Lord. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand. Yes. And a two-edged sword in their hand. Kailangan tayo yan. Kailangan nasa kamay natin yung sword na yan. Ready to strike, ready to kill the enemy. Kailangan talaga yan sa buhay po natin. Ngayon, alam mo yung Amazon, yung lugar yan ng isang lugar na maraming mga wild na mga animals, lalot na nandyan yung anaconda. Yung anaconda, pinakamalaking ahas yan sa buong mundo. Nagme-measure yan ng mga 35 feet ang haba. At minsan nagtitimbang yan ng mga 400 kilos. Mabigat, hindi basta-basta. So yung mga nangangalaga dyan, na mga volunteers, sila ay binibigyan talaga ng warning sa government ng Amerika
na kinakailangan handa kayo dyan kasi baka mabiktima kayo ng anaconda. So merong instruction sa kanila. Kung sakali merong anaconda, nakita ninyo at nakita kayo, huwag na kayong tumakbo. Kasi mas mabilis pa yang tumakbo sa inyo. Maano rin kayo, maabutan din kayo. So all you have to do is to lie down. Miga na lang kayo. Yung paa ninyo nakatuwid, nakadikit. Tapos yung kamay ninyo nakaganon din dito sa may legs, nakaipit dyan. Kaya usually daw yung anaconda, pag kakain niya ng tao, inuuna yung paa. Tapos ang instruction doon, do not panic. Huwag kang magpanik. Huwag kang mataranta. Pag inanon na yung paa mo at sinasak na yung katawan mo papuntang tuhod, sige lang, huwag ka lang magpanik. Kahit it takes time na kakainin ka na. Basta importante yung kamay mo, hawak mo na yung knife. Dito mo ilagay sa between ng legs mo. Para pag pumasok na yung bunganga sa part na yan at nakapasok na rin yung kamay mo na may hawak na knife, itayo mo yung knife. Tsaka, birahin mo na para mahati yung ulo niya. Mga ganun ba? Dito sa patay yung anaconda. So, ang requirements, you should have knife. At ang ikalawa, your knife must be sharpened. Praise the Lord! So, ganun din sa spiritual life natin. You should have knife and must be sharpened in order to kill the anaconda, which is the snake, the greatest snake in the world. Basahin natin kung anong sinabi dyan. Anong kinakailangan natin sa sword natin. Ezekiel 21, verse 9. Praise the Lord. Son of man, prophesy and say, Thus says the Lord, say, a sword is sharpened and also furbished. Yes. A sword, sharpened and furbished. Ibig sabihin yan, talagang pinakintab at pinatalas pa. Yan yung kinakailangan natin dala lagi sa buhay natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. For what purpose? Basa. Ezekiel 21:11. Praise the Lord. And he hath given it to be furbished, and it may be handled. The sword is sharpened, and it is furbished, to give it into the hand of the slayer. Yan, para ibibigay sa kamay ng slayer. Sino yung slayer? Tayo yan. Hindi pwede na tayo ang ma-slay ng kaaway. Tayo ang mag-slay sa kaaway. Bakit? Para mabuhay tayo at makagawa pa tayo ng mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sinabi ko na sa inyo sa una kong bigay ng introduction. Marami pang ipagpagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. At dahil dyan, target tayo ng masamang espiritu. Pinapahanda tayo lagi ng Diyos, labanan ang masamang espiritu. At ang instruction ng Diyos sa atin, yung sword na yan, kinakailangan natin pakintabin, kinakailangan natin yan patalasin, which is no other than, according to Hebrews 4:12, the Word of God. Praise the Lord! Kasi malaking ahas ang papatayin natin eh. It is like anaconda, the biggest, the greatest, the largest snake in the world. Basahin natin yan. Isaiah 27:1. Praise the Lord. In that day, the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, that he shall slay the dragon that is in the sea. Yan. Yan yung ating papatayin. Yung pinakamalaki na ahas. Na walang iba yung Leviathan na yan.
Walang iba yung old serpent, which is the dragon na yan. Si Satanas ang kaaway natin. Kaya panatilihin natin ang ating buhay na karapat-dapat gamitin ng Diyos dahil marami pang ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Tinan mo yung mga anak ng Diyos na naglingkod sa Kanya. Halos pinapatay araw-araw. Sabi nga ni Paul, we are killed all the day long. Sabi ni Paul, pinapatay tayo araw-araw. Ganun talaga. Sino ang may pakana niyan? Ang diablo, ang masamang espiritu, ginagamit niya yung mga children of disobedient, yung mga ungodly, yung mga wicked, na naging kasapi ni Satanas, na na-deceive niya sa sanglibutang ito because they refuse to believe the Word of God, they refuse to believe the true God. Therefore, they become blind at nabiktima sila ng masamang espiritu. Ito yung gagamitin ng diablo. Kaya, therefore, sa buhay natin, be aware that we are bound to perform the works of God, and ang kaaway natin, lagi iyang gumagawa ng paraan, but nevertheless, huwag mo lang kalimutan, you should have always that sword. Yan lang yung makapatay, kahit paman sa Leviathan na yan, sa dragon na yan. And who is that dragon? Basa. Revelation 20 verse 2. Praise the Lord. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Yes, siya yun. Yung old serpent na yan, which is the dragon, the devil, which is called Satan. Siya yan. Siya yung papatayin natin. Kaya huwag tayo magpanik. Pagtuksuin na tayo ni Satanas, huwag kang magpanik. All we have to do, we have that sword in our hand. Basta meron lang tayong knife or sword sa ating kamay, hindi yan manaig sa atin para patuloy yung ating paggawa ng kanyang gawain. Yun lang pagpunta namin ng Chumbukan. Hindi basta-basta. We recall the sacrifices of the missionaries who went in that place for the first time. Yung pinakauna talagang dumating dyan. O yung early days na na-establish yung mga anak ng Diyos dyan sa Chumbukan congregation. Nalimutan ko na nga yung mga sacrifices ko dyan pag-akyat. But nung nandoon ako, yung mga nag-guide sa amin, sila yung nag-relate. Pastor Chit, naalaala mo ba? Yung ating pagpunta dito from Madsayap, tinalian ka namin sa baywang, sa sobrang hirap ng daan. At ilang ilog ang ating tinawid, gabi na tayo dumating dito. Pero grabe ang deliverance ang ginawa ng Diyos sa mga anak niya. Bakit? Nadatnan ng mga missionaries like the late Brother Piling. Anong kwento sa mga anak ng Diyos doon? Si Brad Piling ang unang ginamit ng Diyos magpunta doon. Ang nadatnan nila kasi marami doon yung mga tinatawag na balyan ba yan? Yung mga miagimat na mga nitibo doon. At hindi mo yan basta-basta. Ikaw ang tutumbahin talaga nila. Ikaw talaga ang mayayari nila. Kasi grabe yung pagkilos ng kapangyarihan sa kanilang buhay, kapangyarihan ng kadiliman. Nung una daw punta doon ni Brad Piling, meron doong balyan. Di ba alam ni Brother Piling? Siyempre, lalaban yun sa espiritu na nandyan kay Brad Piling, which is the Spirit of God. Alam mo nung nangyari? Tumirik ang mata ng tao na yan. Tumirik. Tapos nakulap. Then, pinrihan ni Brad Piling na sa uli. Grabe ang nabunggo ng mga anak ng Diyos dyan. Kuta yan noon ng masamang espiritu. Pero ngayon, to God be the glory, makita mo how God established them, how God preserved them, how God sustained them. Sila na ngayon ang naglilingkod kay Lord Jesus Christ. Nung pagpunta namin doon, merong dumating na bisita. His intention was not to attend, but just to look for a person
na binigyan niya ng bala. Yung bala na yan intended para mag-hunt ng baboy ramo. Pumunta siya doon Sunday morning to inquire kung nakakuha na ba siya ng baboy. Siguro, hihingi siya ng bahin niya, ng kanyang part. Nung sinabi sa akin ni bisita, pinuntahan ko kaagad, nag-fellowship kaagad kami. Yung pala, isa pala yung ama, whose son, na nagpa-pray sa akin nung nagbisita ako doon, na pinagaling ni Lord Jesus Christ. Nung inimbita ko na siya, sinabay niya yung asawa niya, naka-attend sila. At hindi ko akalain, ang testimony pala ng anak na yan, nagsalita pala yan after the prayer, after the miracle which God performed in his life. Nagbalita yan doon sa mga tao. Na-prayhan ako sa holy place. Na-feel ko para akong gikurintihan. Na-feel ko para akong inangat sa langit. Na-feel ko kaagad yung power ng Diyos. Bigla-bigla pinawisan ako ng maraming pawis hanggang nawala yung sakit ko. Yun ang testimony. Doon ko pa lang yan narinig. Because after the prayer was done, siyempre umuwi na sila. There was no report yet na dumating sa tainga ko. Doon ko pa lang. And that was done 2007 pa. Matagal na. So there were so much testimonies na kapangyarihan ng Diyos na diyan mo mapagtanto na importante yung sword na yan, yung Word of God na yan, na huwag nating i-separate sa buhay natin dahil from day to day, from time to time, tinitira tayo ng masamang espiritu, lagi natin siyang natatalo so we can keep ourselves a vessel unto honor, sanctified meat for the Master's use. Magtataka ka na lang sa mga testimony sa mga tao. Ano pa? Yung nagkandak ako doon ng funeral service sa kamatayan ni Sister Edna, 2017. Meron palang tao doon. Nirelate na lang nila sa akin. Pag sabi ko daw sa preaching ko, huwag kayong mag-isip ng negatibo. Pag sabi ko daw, huwag kayong mag-isip ng negatibo. Meron daw tao doon sa labas na nahulog. At yung katabi niya na si Brother Sinton, sabi niya sa testimony niya, Pastor Chit, kung wa na mo to tabangi, patay gito. Ngano makaingon man ka? Wala na. Nahulog bigla, murag manok nga giatay. Katuda yung palang tao na yon, may agimat. Dala-dala niya sa bag. Nagpipray pala siya na ako ang matumba. Sa kakapray niya na matumba ako, siya yung nahulog. Siya yung na-sling. At dahil dyan, na-realize niya ang lahat na na-overpowered siya sa Diyos dahil sa lahat daw ng pastor na tinira niya, natablan. Dito lang sa holy place. Kaya hindi niya nagawa yan. Kaya ang nangyari, umuwi siya ng bahay, hinubad niya yung bag niya na may mga agimat. Iniwan niya. Bumalik siya doon, wala nang dala. Wala nang nangyari sa kanya. Praise the Lord! So, ibig sabihin niyan, dito sa sanglibutang ito, there are two masters. The devil and the real God. Kaya sa buhay natin, tayo na nandito sa Diyos, tayo yung target ng masamang espiritu. Huwag ka lang magpanik. Huwag mo lang bitawan yung sword na yan. Basta kailangan furbish, kailangan sharpen yung sword na hawak mo. Ibig sabihin yan, nasa isip mo, nasa puso mo, at matibay ang iyong pananampalataya at pag-apply sa Word of God na yan. Anumang pagsubok, tukso ng dyablo na gustong magpahamak sa iyo, hindi yan makatalab. Praise the Lord! Kaya tingnan mo si Lord Jesus Christ. The sword which is no other than the Word of God. The Word of God that is being called Scripture. The Scripture that is being written. Nakasulat. Tingnan mo tinukso si Lord Jesus Christ. Anong sword ang gamit niya? Anong pampatay ang gamit niya sa tukso ni Satanas? Di ba? Word of God. Basa. Matthew 4:3 and 4. Praise the Lord. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that the stones
be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yan. It is written. That is in the Old Testament na nakasulat sa panahon ni Moses na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. O di, tinutugso siya ng dyablo para mag-violate siya, yung stone turning into bread, hindi niya ginawa. Anong klaseng tukso yan sa buhay natin? Sa ganong klaseng tukso na gusto ni Satanas yung bato na yan gagawing bread para kainin natin. Ayun yung mga kasalanan na dati nating kinakain. Yung mga kasalanan na paborito nating kinakain araw-araw sa buhay natin. Nung dumating tayo kay Lord Jesus Christ, bato na yun para sa atin. Dung na yun para sa atin. Basura na yun. We count them as lost. Walang kwenta na. Ngayon, tutuksuin ka ni Satanas. Balikan mo yan. Masarap yan. Turn it into bread. Pero ang ginawa ni Lord Jesus, it is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ibig sabihin yan, ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang pinaka mahalaga na magbibigay ng buhay sa tao. Hindi lang sa kasalanan, sa mga kalukuhan sa sanglibutang ito. O di, hindi nakaarte si Satanas. Second, basa, Matthew 4, 6, and 7. Praise the Lord. And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Yan. Tingnan mo. Hawak lagi ni Lord Jesus ang sword na yan, which is the word of God. And that He used to kill the temptation, the tempter. Tinira niya talaga, it is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Imagine that. Papatalunin siya from the pinnacle of temple. Gusto siyang patalunin. Nag-quote pa ng versikulo si Satanas. It is written. Kung tatalon ka, sasaluin ka ng iyong anghel. Bakit mahulog yun sa temptation? Pagmamayabang yun. Pagmamayabang. Ayaw ng Diyos yun, pagmamayabang natin na tayo ay magmamayabang. Ayaw ng Diyos yun. Temptation yun sa pride of life sa buhay niya. But, na-overcome niya yun. Praise the Lord. Yung una, lust of the flesh. Pakain Merong element na isubo. So, lust of the flesh. Yung ikalawa, pride of life. Ikatlo, lust na temptation. Basa 9 and 10. Praise the Lord. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Yan. Ang ikatlo, dinala siya doon sa exceeding high mountain, pinakita sa kanya lust of the eyes. Pinakita sa kanya. Sabi ng Satanas sa kanya, Look to these beautiful cities. All these things I will give unto you. Just bow down yourself before me. Sabi ni Lord Jesus, It is written, Only the Lord thy God thou shalt worship. So ibig sabihin yan, hindi talaga bumitaw si Jesus Christ sa Word of God. At yan yung pinaglaban niya para puksain yung masamang espiritu na yun, yung tempter na yan. And finally, yun na, lumayas na si Satanas. And Jesus did start in His ministry. Doon na nag-start yung ministry niya. Until the end.
So, ganun sa buhay natin. Kaya nami-mention niya lagi si Satanas. He has no part in me. Sabi ni Lord Jesus. Wala siyang bahagi sa akin. Kaya ganun po sa buhay natin. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya target tayo ng masamang espiritu. Kaya lagi nating pakintabin, lagi nating patalasin ang Word of God na ating dala-dala saan man tayo pupunta sa sanglibutang ito. That's why the Word of God says in 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world, neither the things that are in this world. Whosoever loveth the world, the love of the Father is not in him. And all that are in this world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan yung itutukso ng dyablo. Huwag mong ibigin yan. The world passeth away and the lust thereof. But whosoever doeth the will of God or the Father, abideth forever. Yeah, dito tayo maglingkod sa ating buhay na Diyos. You will abide forever. Praise the Lord. Yung message kaninang umaga sa devotional about the friend of God. Abraham, no, was evening ba yun? Kahapon na Tuesday evening. Si Abraham naging kaibigan ng Diyos. And he is not just an ordinary friend of God because he is a friend of God forever. Jesus said, I am the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac. I am not the God of the dead. Patay na si Abraham, matagal na, but yet he is still his God, and Abraham is still the friend of God. Kaya maganda talaga tayong lahat. Magsikap tayong lahat. So, i-pray natin ngayong gabing ito, God be willing, mag-Sunday kami sa Kanggusan Congregation. Then after that, Tuesday, kasal na ni Brother Andy and Sister Jinky. Then after the wedding, akyat na naman kami sa Taganaga, then Madsayap, then Dahican. At baba na kami within that week. At dito na ako maglinggo. Praise the Lord! At kung paintulot ni Lord Jesus Christ, magbiyahe ako ng Luzon, Visayas, and Mindanao, God will go ahead and God will provide everything. This is not a joke. This is not an ordinary visitation. This is Luzon, Visayas, and Mindanao. Hindi basta-basta ito. It will cost us too much, and it is so tiring and dangerous, but by the power of God, by the grace of God, as He will permit it, then everything will be just done successfully, smoothly. Praise the Lord! So, marami kasing mga pendings. Si Sister Pastor Ramian, matagal na siyang mumungkahi, makabisita ko sa Astorga. Kaya dadaanan yan. Yung mga kapatiran natin na buhay pa rin ang kanilang spirituality, na matagal ko nang hindi nakikita, matagal na silang hindi nakakarating dito. Bawat lugar na yan na mapapasbay natin, madaanan natin, I have to render some short service para sa kanila. Praise the Lord! So, i-pray natin ito. Bigyan kami ni Lord Jesus ng extraordinary strength and the resources, the blessings that we are going to use for everything. I-pray natin yan kasi ilang dagat ang mabuti sana kung natapos na yung mga tulay na yan na proposal ng government natin na ililink ang lahat ng mga main islands ng Philippines para hindi na tayo mahirapan. Pwede na tayo magdala ng sasakyan. So, habang wala pa, so you have to go by boat. Ilan yan? Kanina tumawag na naman sa akin yung Antique. Pastor Chet, narinig ni Pastor Dan na maglibot ka raw sa buong Pilipinas. Magpa-blessing kami dito sa aming simbahan na bagong binigay ni Lord Jesus. That is after Mindoro, bago darating sa kanila. Ang Mindoro nag-request din ng anniversary ngayong December. Tayo na lang daw ang mag-establish ng petsa, depende na lang daw yan sa ating pagbiyahe. Then meron pang spiritual solemnize sa San Jose at saka yung pastor natin na si Pastor Abel, hindi pa na-solemnize. That's supposed to be done itong taon na ito, but Pastor Tam was not able to
visit Philippines due to restrictions. So, God's will, ika-cover up natin yan. Praise the Lord! Then yung Las Piñas, hindi pa yan na blessingan yung simbahan na yan, pati yung San Jose congregation. So, everything, kahit yung physical natin ay medyo tumatanda ng tumatanda, but it is the inner man that matters. God will give me strength and everything together with you. Support me in your prayer na itong lahat mangyayari. This will be my 3rd time sa pag-visit sa entire Philippines. Nung una, 2010, ikalawa, 2016, ngayon naman, 2021, if God will permit. Praise the Lord! So, every 5 years, 2010, 6 years, 2016, kung 21, 5 years. So, hindi basta-basta. It's not a joke, it's not an easy to fulfill. Ngayon, kung ako ay maraming trabaho na gagawin para sa gawain ng Diyos, remember that we are teamwork. No? Teamwork po tayo, kayo rin. Marami pa ipapagawa ang Diyos sa buhay ninyo. So therefore, defend yourself from the attackers, from the devil, because we have so much to do for the work of the Lord. Praise the Lord! Last verse, after Jesus Christ resisted the 3 temptations, what happened? Matthew 4:11. Praise the Lord. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Praise the Lord. Yes. Malis na si Satanas. Iniwanan na niya si Lord Jesus Christ. Then, angels came and ministered unto him. Ganon. Pag tayo ay nanindigan, then ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel to serve us, to assist us, to help us in the work of the ministry. Eh, yun lang tao na nahulog sa pag-preach ko doon. Malay ko ba na meron na palang nag-yam-yam dito sa akin para ako ang, sabi daw nila, ako daw gusto niyang lumsan. Yung ilunod daw ako. Yun ang pagkasabi. Hindi niya alam, siya ang nalunod by the power of God. Eh, siyempre, may mga ministering angels na sinasama ang Diyos sa atin. Eh, yun lang daan na pagpunta namin ng, kaya pinadrive ko si Brad John Louie para makarelax ako. Naranasan niya talaga na mahihirapan kang pumili sa karsada saan mo itapat yung gulong kasi wala ka nang mapipilian eh. Puro ito, maganda na masyado yan daanan. Itong hagdanan na yan, nako, ang ganda na yan daanan. Doon, bangin dito, tapos curve pa, tapos baliban bangin dito, curve pa, ang rami pang mga nag-uusbong na mga bato. Mabuti na lang yung aming mga kasama, rebuke ng rebuke. Kung may turbo yung sasakyan na yan, meron ding turbo spiritual. Kaya minsan pag nakaganon na yung sasakyan, tapos yung isang gulong nakaangat na sa lupa, kasi sobrang ganon eh. Pag rebuke, bigla na lang magtalon yung sasakyan, makaalpas. Magdaan kami ng river, tapos dito sa right side, waterfalls yan. Ang hirap kaga ng daan yan. Bakit yung waterfalls na yan, tumatawid sa karsada yung tubig, siyempre, kinakain ng kinakain, lumalalim ng lumalalim, mahirap ng pahirap yung daan. Kaya yung nguso niyan, puro gas-gas. Grabe. Gumaganon talaga. Kaya sabi ko, Lord, provide me my necessities. Lagyan natin ng bigger tire. Yun, nabilhan na ng bigger tire in preparation for the coming visit sa Kanggusan Congregation, Madsayap. Habang hindi pa naayos yung mga karsada na dyan, let us face the challenge with the mighty hand of God. Praise the Lord. So, we have so much to do for the work of the Lord. Then, defend yourself from the attackers, kasi tayo ang target ng masamang espiritu. Then, let us delight in doing the works of the Lord. Kalipay na to. Kaya, masaya-masaya sila yung binigay ninyo ng mga used clothes but usable, used clothes but presentable. Ang saya-saya nila.
To God be the glory. Sabi ko, kailangan i-segregate na natin yan. Kung ano yung mati, iba sa sawidan, iba sa chumbukan. Pagdating sa mati, distribute. Pagdating sa sawidan muna, sige, tawagin mo sila, papiliin mo sila, at least yan ay para allocated sa kanila lahat yan. Pagdating sa chumbukan, ganun din. Ang saya-saya ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Hindi ibig sabihin na basura yung dinala natin doon, hindi yun basura. Mga presentable. Kaya nung pagsuot ng mga bata yung kanila, ang ganda tingnan nila. Sabi ko, itong sinuot nito ng anak mo, ito ba yung dinala namin? Yan po. Naku, akala mo galing sa Gaisano. Praise the Lord. Mga presentable pa talaga. Kaya, pasalamat tayo kay Lord Jesus. May nag-chat sa akin. Pinicturean niya yung mga sandals, shoes, step-ins. Dami. Parang Imelda rin eh. Tapos yung mga clothings, mga puti pa naman, maraming puti. Pastor Chit, paano ko ito ipadala dyan? Gusto kong mamigay na rin. Alam mo itong preaching natin ngayon? Kuhang-kuha nila lahat eh. Mag-react kaagad sila, positively. Praise the Lord. Pastor, narinig ko yung preaching mo na mag-visitation ka. And nagtatawag ka kung sino yung merong ma-offer na ganito na mga items. Ayun, sabi ko, sige, i-direct mo na lang yan doon kay Pastor Ramian. Kasi yung mga membro ni Pastor Ramian, hihingi din sila through Pastor Ramian na mga clothings. I-direct mo na doon, ipa-LBC mo doon. Yun. Communicate ka na lang doon. Ito sa Oriental, kung sino lang, ano lang yun dito, pwede natin i-gather. Praise the Lord! So, we are not just bringing material clothes, but we are bringing the spiritual clothes na ma-maintain ang righteousness sa buhay nila para patuloy ang paggamit ng Diyos sa bawat isa. Kaya in-encourage ko yung mga lalaki sa chumbukan. Sabi ko, kumuha na kayo ng 4x4. Magkorpo kayo mga magkakapatid, mga kapatiran dito. Kasi mahalaga iyan sa produkto ninyo para meron kayong additional income. Sabi ko sa kanila. Pakilusin niyo yung faith ninyo kay Lord Jesus na kaya nyo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Tinan mo si Bradrick Crick na niwala sa akin. Bumili ka ng 4x4 na ano. Kahit magsimula ka lang muna dyan sa ano. Huwag muna yung Saddam. Magsimula ka muna dyan sa multicab. Ay, meron na siyang multicab na 4x4. So, sabi ko sa mga kapatiran, God will provide. No? Ibubuhos ni Jesus Christ yung mga blessings. Maintain nyo lang yung spirituality ninyo. Tumulong kayo sa gawain ng Diyos. Kaya itong Happy Sharing Project natin, maraming paglalagyan yan dahil marami pang nangangailangan na mga churches natin. Praise the Lord! So, i-pray natin ang lahat. Basta alam natin, aware tayo lahat. Itong sword na ito, huwag ihiwalay sa kamay. Saan ka man pupunta, hawakan mo ng mahigpit, pero matalas lagi, kumikintab. And that is to be given in the hand of the slayer. Tayo lahat mga slayers. Huwag tayong manghinayang. Lahat ng mga tukso, patayin natin ang kilos na masamang espiritu para lagi tayong malinis, nasisidlan, gamitin ng may-ari. Praise the Lord! Praise the Lord! Iksi tayo po ang lahat.